makamatay! Pasista! Pasista! Ito na matubig mo yan! Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita karong adlong Lunes sa News Patrol. 167 kapamilya sa usa ka barangay sa Braulio Iduhali gibakwit human mibaha lampas tao sa ilang barangay. Duha ka tawo gipangpusil patay sa managlahing lugar sa Davao City. Ug mga amahan gipasidunggan sa ilang pamilya atol sa Father's Day kagahapon. Mga kapamilya niya na mga detalye sa News Patrol. 177 ka mga pamilya sa usa ka barangay sa Braulio Iduhali, Davao del Norte ang gipang bakwit tungod sa pagbaha. Gikan bagtak hangtod lampas tao ang gilawmon sa tubig baha. Ani ang report ni Roderick Salas. Nagtapok din sa Purok Stage, Daycare Center, Purok Center, ug sa simbahan sa Purok 1 isip evacuation centers ang 167 ka mga pamilyang namakwit. Human gibaha ang unom ka mga purok sa barangay Tanglaw, Braulio Iduhali. Usa sa mga namakwit ang inaang si Eden Sargadillos. Bit-bit ang iyang upat ka bulang anak. Giantos sa sab nila ang kabugnaw sa semento nga gibanigan lang aron ilang katulugan maluwas lang sila sa baha. Nag-anam-anam siya kataas, lalo na karon na padulungay na po ng ulan. Kanina paghawa ninyo. Lampas gapin sa tao. Wala siya nagbaba. Halos wala say nabitbit nga gamit ang pamilya ni Robelin Campos sa pagdali-dali pamakwit aron dili maapsan sa tubig baha. Oh, hadlok jud kayo mi. Pasanam ko na kay ni kalita magkusugod ang tubig. Amo na siguro na mo nang gamit niya mga kon gipato na mo sa gym, gamit dala niya mga bata dayon na gipato. Nasayrang nagsugod ang pagtaas sa tubig baha alas 2 Domingo sa kaadlawon. Human nga nabuhang ang tuganay dayeg sa may Purok D6 sa barangay Tanglaw. Gibana-bana ang dili mo kulang sa 20 hangtod 30 metros ang gilap dun sa nabuhang nga dike. Daghang mga punuan sa saging ang nabanla sa baha. Gilapawan sab sa tubig baha ang mga basakan. Sa sitio Bakuli sa poblasyon Duhali, kutob bagtak ang gilawmon sa tubig baha nga milapaw sa kalsada. Samtang sa town site sa barangay Tanglaw, gikan kutob bagtak hangtod sa lampas tao ang gilawmon sa tubig baha. Apan luyo sa kalalom sa tubig baha, doon naghihapoy pipila ka mga residente nga nagpabilin sa ilang mga gibahang balay. Nakuhaan pa sa news team, kining residenteng gisalbar ang iyang naanod sa baha nga bangko ug sugbaanan. Wala lang kung may pag kuha sa tubig, nagpaglalom. Nang ano siya. Bakit Yan, ginagawa ko? yung karon pa naman ibalik. Kining mga lalaking residente gilusong o gisalom ang lalom nga baha gamit ang improvised nga gakit. Wa ginasalbar kay nasa napatong sa bangko, naabot lamisa nga taas na pagtubo sa tubig tuwad hasta mga TV tuwad yun. Tungod sa kalalom sa tubig dinhi sa barangay Tanlaw, bugtong himong transportasyon karon sa mga residente kining mga improvised gakit nga sama niini aron nga makasulod ug makagawas gikan sa ilang gilunupan nga mga balay. Kining simbahan sa Birhen sa Fatima gibaha sab. Ingon man kining Tanglaw Central Elementary School nga kutob hawak ang gilawmon sa tubig baha. Hinuon nihatag dayon og hinabang nga pagkaon sa mga apektadong residente ang barangay. Wala hinoy natalang missing o namatay sa insidente. Wala naman po kaming nabalitaan or either na-report po sa barangay council na may nawawala o may namatay po kaya. Dahil kumilos po kami, halos lahat po kami, nagtulungan para naman kung sakasakaling bigla ng pasok po ng tubig, makapaghanda naman yung mga tao po namin. Dali sa magitambakan pagbalik ang ubang bahin sa nabuhang nga dike. Apan wala na'y supply sa kuryente sa mga gibahang lugar. Gikabalaktan pasab og dugang sa mga residente ang posibleng pagtaas pa sa tubig baha. Sanglit padayon ang pagdaot sa panahon. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Duha ka mga tao ang gipamusil patay niadtong Biyernes ug Sabado sa managlahing lugar sa Davao City. Gidudahang armadong nakamotor ang responsable. Ani ang report ni Vina Araneta. Perting hadlo ka sa 15 anyos nga si Alona. Kay nakita gyud niini giun sa pagpusilang iyang live-in partner nga si Ricardo Navarro Jr., 19 anyos. Biyernes sa gabi, diya sa corner sa Bricario ug Lacson Street,
Barrio Obrero, Davao City. Gisaysay ni Alona kang Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga naghigda pa siya sa paa sa iyang partner diyang midulang usa ka tawo nga nagkalo ug kalit gipusil sa ulo si Ricardo gamit ang kalibre 45. Misibat ang mga armado gamit ang motorsiklo. Basta gino niya sa bro kay Papa ni William. Papa ni William? Isa na si William? RGA. RGA kung taan? Membro doon isa na sa Chowking Boys. Kanang Chowking dia. Kanang ganggang dia sa tambay sa Chowking. Huwag na-involve po niya sa mga kawat o mga bulkasil. Naano na yung mga record da. Pero tanaw na to. Sa pagulagway ni Alona, ang suspect dunay gitason nga 5'6". Nakakalo, tama-tama ang panglawas og brown complexion ug inchikon. Sabado sa buntag, gipusilsab sa ulo ug dughan sa mga armadong nakamotor ang tricycle driver nga si Miko Tamonlang Montabante diya sa Volcan Street, Barangay Wilfredo Aquino, Agdao, Davao City. Nadala pa sa ospital ang biktima, apan namatay gyapon. Miko man ang kuha nila, Miko anak man ang kuha nila. Daghang record to sa barangay o sa atong kapulisan sa Santa Ana. Sa mga kawat, lungkab, anak siya, hold up, anak sila. Makauban o ba mga hold up ng mga kauban niya? Naglisod magpitula na kay di man madakpan. Di man na namong madakpan kay kuwang kayo, kanang idlas. Pagpanimalos ang nakitang motibo sa mga pulis sa duha ka mga pagpamusil patay. Vina Aranata, ABS-CBN News. Usa ka granada ang nakit-an sa usa ka construction worker sulod sa basurahan sa Sasa, Davao City niadtong Sabado sa gabi. Naalaan kining dulaan pero dihang gihiling tinuod di ay kini nga granada. Sumala sa Explosive and Ordnance Team, usak ang granada usa ka MK2 fragmentation grenade ug tungod kay wala nay fuse dili na kini mubuto. Ginaimbestigahan pa sa mga pulis kung dunay motibo ang naglabay niini, labi na kay duol kini sa gasoline station. Pahinga ko mangihi nga pero pagtanan ako sa ubos tus maugi na nagtindog ng granada dito ako kung gipunit pagtunog dulaan karon kay pagmata na buntag bugat man di man dulaan day pero without fuse assembly ni siya without fuse so kay siya dili na siya muputo kay wala na siya fuse. Arestado pinaagi sa buy-bust operation sa Intelligence and Detective Management Branch sa DCPO ang usa ka pulis human makuhai og gituhoang shabu. Ani ang report ni Francis Magbanwa. Giangkon ni Ray Matildo, 45 anyos, nga nagagamit siya og droga ug nasulod na sa rehabilitation center. Droga sabang hinungdan nganong natanggal kini sa serbisyo pagkapulis human makumbikto sa paggamit og ilegal nga droga niadtong 2003. Ang suspect na aresto sa gilusad nga drug buy-bust operation sa tropa sa IDMB sa DCPO sa usa ka inn sa Matina Playa, Davao City niadtong Sabado. Tulo ka dagko og duha ka gagmay nga sachet sa Cebu, mga shabu paraphernalia ang nakuha sa posisyon ni Matildo nga mobalor sa 135,000 pesos. Sa investigasyon, nangatarungan ang suspect nga igo ra siyang misanong sa sugo sa usa ka tawo aron mo deliver og droga. Siyempre kato siya sa una nagakuha ko siya pero ako ra kung gamiton gud. Then kanay katong Joel na katong murag may nag-set up. Siya may nagapadalag kwarta sa kuha. Silbiya ako ng kuanggon. Pero tinudon gid siya sa mga pulis pinaagi sa pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung 2003, murag na dakpa ni siya sa illegal drug yapon no using and then katong naga-possession sila. Gikasuhan na sa City Prosecutor's Office ang suspect kinsa na prison na sab sa DCPO. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Mga kapamilya at usang pasadahan ng mga isyu og komentaryo diya sa DXAB 1296, kauban si Paul Palacio ug Alan Nabais. Banat sa komentaryo. Derata, mayong buntag Mindanao, mayong buntag Hernel. Pasidaan sa mga residente nga gipangbaha na karon. Una ang atong bantayan kining leptospirosis, no? Kinahanglan na atay prophylactic medicine. Madto ta sa ato ang mga health center
Labitong nag-ubog na sa tubig baha, no, para ma-depensahan dayon. Ikaduha, kining mga lugar o halos, no, dinhis Davao na anay gipang dengue. Tubigan nga area na anay gipang dengue. Taas kayo ang record sa mga gipang dengue sa Davao region o daghan na sab ang nangamatay. Ang katong batasanon gyud nato permi. Batasanon nato permi kining pagpanglimpyo sa tuang palibot, no? Dinhi sa tuang silingang purok, dinhi sa shrine na anay gipang dengue. Pero ay kabala ka, Paul? Kung ka na lang ato ang kuan karon ka ng kabalakan ng dengue courier nga lamok. Ay mo kabalaka kaya na may injection po sa lamok po doon ang ato ang DOH siguro i-promote na nila. I-inject dito sa lamok. I-inject sa lamok para at least mo mangitag lamok nga naay dengue. Sila na po mag-awayay. Kanya ang ato ang likayan din ha kay kung makadagpi ka nig isa ka buok ari bisig na atay fine. Okay, kita mahinoy nagtabang og patay ani mga lamok nga maupay mo patay ani mga lamok po na ay dengue. Well, ato siguro tong okayon ang sa Department of Health. Kumusta ato yung pagtuon aning tawa-tawa? Kaya daghan na kayo ang naglibog may kalabutan ini. Moingon mo nagtuon mo ang uban pa mga doktor from the DOH itself. Moingon og wala man sa mga tao kan naglibog. Napay moingon makadaot ni kay wala yung mga kini nga pagtuon. No? Basig na bakterya kini. Naikuan tawag ni side effect. Tanawa ka ng Paul. Ang level magod sa pagtuon nila dili pa makapasa sa World Health Organization. So mauni karon nga wa gibawal sa mga doktor diha sa ospital ang pag-inom og kanibitawong gi-itos nga tawa-tawa. Anyway, ang ato amang gudri mga higala sa ato sa DXAB, ato lang pong tabangan ang campaign aning sa Department of Health. Kaya ulan ta karon, unya daghan ang mga tubigan nga portion. Di ta gusto nga basulon ta sa taga ang director o incoming director sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council nga ang mabasol ko no ang mga tao lamang gyapon kay wa nag-prepare. Di ba dapat magtakdo ang usa ang awareness campaign inyo ha? Nya tapos sa mga tao at least mutuman lamang ug unsay dapat nga pagabuhaton. Salamat kay sa itong pagbalik. Salamat Hernel, maayong buntag Mindanao. Daghang salamat Paul ug Alan sa DXAB 1296. Mga kapamilya tangi sa pagbalik sa News Patrol. Direklamong mangunguot nasakpan sa mga pulis. Og mga amahan, gipasidunggan sa ilang pamilya atol sa Father's Day celebration kagahapon. Kana og uban pang mga balita sa pagbalik sa News Patrol sa maayong buntag Mindanao.